I demand that kind of, kasi probinsyano po ako, hindi naman ako mayaman. Every time that I am summoned here, it's a expense. Hotel, pati aeroplano. Ngayon kung magsige tayo dito pa, ganon, mamuluwi ako. I am living on my retirement pay. Wala akong negosyo. Tanungin mo kahit sino sa damo. Wala akong outside source except my retirement pay. Ngayon, kung ganito tayo palagi, mamamlubi talaga ako. So, I was born in 1945. Nagtrabaho ako. Lahat ng trabaho, lahat ng hirap. Hanggang bago ako nag-retire sa politics. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? Sa negosyo ng asawa ko, pati ang sweldo ko, mababa naman siguro ang pagtingin ninyo kung inutil kami na basta na lang maghihingi kami ng pera sa tao. May negosyo ang asawa ko, both the first and the second, puro mayaman yan sila. Thank you, Mr. President. Ano mga negosyo Mr. Chairman. Plus sweldo ko malaki. Sir, libre. Alam mo, pagkain ko libre. So many years, libre. Mr. Chairman, i-explain ko lang yung video, Mr. Chairman. Sige, thank you, Mr. President. Yes, please make it short, former Senator Trillanes. Yes, Mr. Chairman. But before that, isasabihin ko lang, nung una wala daw pamasahe, pero ngayon mayaman daw. Pero just para lang ma-record. Senator But, Trillanes. well, just for the record, joint account between Duterte and Vice President Sara Duterte. So sila not the wife. Yun po ang dun sa nakuha natin. And just like what I anticipated earlier, Mr. Chairman, na yung pagsasabi niya na he's willing to sign a waiver, it's the same thing. It's always a bluff. Ngayon, yung sasabihin niya, sasampalin daw ako, pipirma siya ng waiver. Sige po, pwede, papayag ako, sampalin niyo ako, pero pirma muna kayo sa waiver. Mr. Chair, pwede ho ba malaman kay former Senator Trillanes kung saan niyo po i-final yung mga kasong ito? Final ko po sa DOJ itong illegal drug trading case. Yun pong unang plunder case na ito nga, which included the illegal ill-gotten wealth of Duterte, sa ano po 'yon, sa ombudsman. Then yung dalawang plunder ay nandoon din po sa DOJ na file. I come from a faraway place. It's expensive to travel. Let us have a continuous hearing, maybe 5-10 days. And each hearing hanggang ako, I'm good until 2 in the morning. I demand that kind of, kasi probinsyano po ako, hindi naman ako mayaman. Every time that I am summoned here, it's a expense. Hotel, pati aeroplano. Ngayon kung magsige tayo dito pa, ganon, mamuluwi ako. I am living on my retirement pay. Wala akong negosyo. Tanungin mo kahit sino sa damo. Wala akong outside source except my retirement pay. Ngayon, kung ganito tayo palagi, mamamlubi talaga ako. So, mabuti pa, diretso tayo until kingdom come, until this committee will come to a logical
and right decision. Hindi pwede yung magpatawag na kayo ng ano-ano tapos anong oras. Expensive yan eh. Lalo na sa, mabuti kung mayaman kami. And we have to spend for the hotel. Well, anong Hearing is resumed. Mr. President, inaalala lang po namin ang inyong health. Dahil ito naman po ay hindi pa ho, ito ang una't huling hearing na gagawin natin. And we wanted to make sure na kayo po ay healthy. It would be great to for the people to know that I died in your Mr. President, in deference also with the request of the Vice President, concerned lang po siya sa kalusugan po ninyo. And that's the reason why the chairman decided to let you go. Vice President lang naman, di ba siya presidente? Hintay siya kung presidente siya, maniwala tayo. So are you okay? And can we proceed, Mr. President? Until kingdom come. Okay, thank you, Mr. President. Okay. Now, the parliamentary status is that before we went on break, Congressman Jill Bungalon has asked a question to the lawyers who are present and our resource persons as well. Now, you can continue, Congressman Bungalon? Thank you, Mr. Chair. I'm already, let's end with the discussion of the jurisdiction. I just would like to ask some questions to one of the resource persons, former Senator Antonio Trillanes. Regarding po ito dun sa nabanggit ni Congressman Bong Tebes kanina, na may na-file daw ho kayong kaso laban kay former President Rodrigo Roa Duterte, including his son, Congressman Pulong Duterte, and his son-in-law, Mans Carpio, and other respondents. Mr. Chair, gusto ko lang po malaman kung ano yung kaso na i-file po ni former Senator Trillanes. Mr. Chairman, ang na-file ko na case laban kay Duterte ay tatlong plunder cases. Yung una, tungkol doon sa mga ghost employees at mga confidential funds niya sa Davao. Tapos pangalawa, yung frigate scam na 16 billion na kung saan ang binigay nila ng mga equipment ay yung mga segunda klase, whereas doon sa kontrata mga primera klase yung nakalagay. Tapos pangatlo, yung 6.6 billion pesos na infrastructure projects na binigay ni Duterte at ni Bongo doon sa tatay at kapatid ni Bongo, starting nung mayor siya until nagpresidente siya. Then, may final din ako na illegal drug smuggling case laban kay Pulong Duterte, kay Mans Carpio, kay Charlie Tan, Nicanor Faildon, Allen Capuyan, at iba pa. Ito yung tungkol sa 6.4 billion peso shabu na hinayaan lang nung presidenteng galit daw sa illegal na droga, pero ang mga kinasuhan lang yung mga maliliit na players at na-spare yung mga drug lords. Mr. Chair, pwede ho ba malaman kay former Senator Trillanes kung saan nyo po i-final yung mga kasong ito? Final ko po sa DOJ itong illegal drug trading case. Yun pong unang plunder case na ito nga, which included the illegal ill-gotten wealth of Duterte, sa ano po 'yon, sa ombudsman. Then yung dalawang plunder ay nandoon din po sa DOJ
na file. Apo. Mr. Chair, I am more particular on the case that you just have recently filed. Yes. The 6.4 million shabu, and that was filed before the Department of Justice, correct? Opo, yes, Mr. And Chairman. may we know, Mr. Chair, what is the status of this case pending before the DOJ? Ngayon po, nasa case build-up stage siya. Pero ano po ito, no? Open and shut case ito dahil yung ibang involved dito na akusado ay actually na-convict. So they will just be using the same set of evidence. Pero this time, it will include ito na mga ibang mga personalities na hindi nasama dun sa unang kaso, Mr. Chairman. And aside from Mr. Chair, Congressman, may I interrupt? If this is an open and shut case, why is there a build-up until now? Dahil Nagmamakawa ako sa Diyos na i-file na. Dispense with the investigation, file the case in court. darating po tayo dyan, Mr. Chairman. Hindi Pero ito po, no, buti nga yung anak niya na drug lord at saka yung ano niya, son-in-law That ay would be, ano, I take exception to that statement, Mr. Chair. Please, It is not fair and it's my opinion. mischievous. It's my statement. opinion. Ikaw nga pinapapatay mo yung mga suspected. session suspended. Wala ka na. Ano? Sani. Pinapagalit eh. Huwag, Sani. Huwag kang mag-arte rito ng ganyan. You do not provide. Please avoid calling names. We can conduct this hearing professionally and calmly. So avoid calling names para hindi po tayo magkaroon ng sakitan. Hearing is resumed. Congressman Bongalon. Mr. Chair, may I continue with my interpellations? Mr. Chair, with regard to this case filed and pending before the Department of Justice, I just would like to ask the complainant, former Senator Trillanes, I think it is safe to assume that before you filed the case, you conducted your research. Would that be correct? Yes, Mr. Chairman. Doon pa lang sa Senado, nag-imbestiga na po kami. At lahat po ng nakalap namin na informasyon doon, plus yung mga ginamit ng prosecution sa paglilitis ng kaso, yun po ang included. At maliwanag po yun, no? Yun namang pagka-label ko po ng drug lord. That is my assessment po, Mr. Chairman. With all due respect dun sa mga members ng committee, there is no other skirting around the fact. Kasi po, nung sila, maliwanag po dun sa testigo, yung testimonya ng testigo, kinokontrol ang gatekeepers at that time ng mga kontrabando ay si Mans Carpio at si Pulong Duterte. At nakalagay po yon on record sa Senate investigations at doon sa court hearings. Then, ito nga po, no? Hindi sila sinama nung final sa kaso by some miracle, ang in-include lang yung mga minor players. Ngayon, yun nga po yung sinasabi ko simulat sa pool. Kasi po kung talagang seryoso tayo dun sa paglilinis ng ating bayan ng illegal drugs, dapat hahanapin mo yung mastermind. Sino yung pinakang drug lord na nag-import nito? At yun nga po ang natumbok namin, si Pulong Duterte. In fact, nung Senate hearing,
Sinabi ko nga na miyembro ng triad si Pulong at yung proof nun ay yung dragon tattoo sa likod niya, which is the mark of a triad member. And I challenged him. Sabi ko kung pwede siyang ipakita ron. At kahit na dun lang siya sa isang secluded room at makuha ng Sergeant at Arms, edi either mapoprove or disapprove. Kung prove or disprove. At doon nga po tinanggihan niya, no? It was an opportunity to show the whole country na hindi lang inosente siya, na kundi mali yung aking mga impormasyon. So natumbok na namin yun noon, pero nung final yung kaso, tinanggal po yung anak, si Pulong. Opo. To continue, Mr. Chair. You have and- last 2 minutes, Congressman Bungalon. Yes, thank you, Mr. Chair. I'll just wrap up my questions. To continue, you conducted that Senate investigation in 2017. And what was the outcome of that investigation? Yun nga po, no? Dahil na whitewash po nung mga panahon na yon, kasi yung chairman ng committee noon ay kaalyado nito ni Duterte, kaya wala pong nahantungan. Tapos nung final po sa DOJ yon, yung kaso na yon, dahil nakatingin na po yung buong Pilipinas eh. At nakuha talaga yung 6.4 billion shabu. So kailangan po may mananagot. Pero ang mga nanagot ay yung mga nasa ibaba lang. Ni nga pangalan lang nung drug lord na nasa likod ng importation na yon, ni hindi po mini-mention nung mga PIDEA or nito ni Duterte para lang pakita, no, kung sino yung nasa likod nun. Kaso he was not interested precisely because kagrupo niya. Isa na doon yung anak niya. Yun po yun. Mr. Chair, a while ago you mentioned the name of Michael Yang. Yes. Is he a respondent to this case? Doon po yan sa Jimmy Guban case. Dalawa po kasi, no? Yung 11 billion na yung shabu shipment na yon. Ang sabi ni Jimmy Guban, base doon sa testimonya niya dito, doon po involved si Michael Yang, Pulong again, and Man Scarpio. Pero doon po, dito sa 6.4 billion peso shabu, ang lumabas po si Charlie Tan, ang drug lord associate na kasama nila. And lahat po to lumabas po dun sa testimonya ni Arturo Las Cañas. These are the names: Michael Yang, Sammy Uy, at Charlie Tan. Sila po yung mga kakagrupo ng drug lords na kapartner at pinoproteksyonan ni Duterte. Thank you, Mr. Chair. I'll make it short because I want to go home also. Mr. President, a while ago, Senator Trillanes presented some bank accounts on the screen, and because of that, you stated that you are willing to sign a waiver. Tama po ba yung pagkarinig ko, Mr. President? Yes. Yes, sir. Thank you. I would like also to inform you, Mr. President, that kung namang problema po kayo dun sa pamasahe po ninyo, pagpunta sa hearing na ito, I have told the chairman na pwede namang yung gobyerno ang mag-spend para sa inyo. Salamat, Under sir. our rules, Mr. President. That would be hindi naman great, but that would be saving. 3 pamalengke yan. 4. Yes, Mr. President. Totoo rin po ba yung pagkarinig ko kanina, Mr. President, that you would volunteer to go to the ICC and have yourself be investigated, Yes, sir. provided the funds will be... Yes, sir. Baka magkatotoo po yun, Mr. President. May magbibigay na pera eh. Sir, mas mabuti yan, sir, makapasyal ako. Wala man talaga silang makuha sa akin. Thank you, Mr. President. Mr. Chair, and confirmation, Mr. Chair. Okay, you have 10 minutes. Yeah, Mr. Chair, I was listening to the exchanges between Chairman Acop, Romeo Ancop, and the former president, and I thank the former president for again
for responding to the questions of Congressman Akop candidly and honestly and for being straightforward. I also pick up one of the questions from Chairman Akop when he asked the former president was he's willing to sign any waiver, and straight away the president gave an answer, affirmative answer. Bangko, sir? Yes, the Yes. waiver. Yes. So I'd like to ask again, Mr. Chair, for fairness sake, no, to the former president. Did I hear it correctly? Hindi, ganito lang, sir. Give me one purpose. Isa lang. Bakit i-produce ko yung... I-produce ko. Ang problema, yung bank account na hindi yung akin lang yan, pati sa asawa ko. So, I cannot waive her right to secrecy. Ako wala akong problema. But the problem is, joint account yan eh. So, I have to ask my wife to appear here and to ask her if she is ready to waive the bank secrecy law. So is it? Yeah. Okay. Thank you very much for that, Mr. President, for clarifying. So is it now the understanding of the committee when the former president was asked by Chairman Akop that would the president be willing to sign any waiver? Would that be safe to assume, Mr. Chair, that would be conditional, or because I presume when the former president right away answered the question of Congressman Akop, I presume that it was actually in affirmative and it was actually in Wala all akong- candidness, Wala akong all tinatago, honesty. sir. I'm The sorry. problem is, what is the purpose of this investigation? Am I under the investigation? Bakit ako mag-produce maghingi kayo ng bank accounts ko? Yes, Mr. Chair, I was just merely requesting. What is my purpose here? No, Mr. Chair, with all due respect, I was just merely confirming. That's why when I asked the former president, confirming and to elaborate further on the question propounded by Chairman Akop, it got my curiosity and I got intrigued because, when the question was straightforward and the answer was also given straightforward. I was kasi- just confirming now, Mr. Chair, with the former president. Yes, please. Ayaw ko kayo magduda. So, if not in public, I'll give you a copy. I will show you a copy on condition na it sticks with you. Thank you. With that, Mr. Chair, I guess it was clarified by the president. I would have wanted, for example, for the response of the former president to really be in accordance with how he responded in affirmative, but based on the clarification right now, Mr. Chair, it Ready seems ako, that sir. yes, it seems that it was conditional, no, Mr. Chair. Just for a confirmation lang po and for clarification, Mr. President. Hindi, ang kasi ang Mr. problema Chairman. sir, joint account kasi yan. So, I had it back of my mind about my wife. Okay, I understand that, Mr. Chairman, Mr. I'm President. sure you have a wife and you have bank accounts. Yes, I have a lovely wife, Walang yes, Mr. solo President. dito na may bank account tayo. It's always, pagka may asawa ka, joint talaga yan. That is the Filipino way of doing it. Thank you, Mr. President, Thank you. for your straightforward answers. Thank you, Congressman Mr. Chairman. Jong. Mr. Chairman. Yes, former Senator Trillanes. Well, just for the record, joint account between Duterte and Vice President Sara Duterte. So sila not the wife. Yun po ang dun sa nakuha natin. And just like what I anticipated earlier, Mr. Chairman, na yung pagsasabi niya na he's willing to sign a waiver, it's the same thing. It's always a bluff. Ngayon, yung sasabihin niya, sasampalin daw ako, pipirma siya ng waiver, sige po, pwede, papayag ako, sampalin niyo ako, pero pirma muna kayo sa waiver. Hindi pa Mr. rin. Chair, So, it's Mr. a bluff. Chair, the point of order, just to maintain decorum in this proceeding, and just to be fair, may we request the former senator not to provoke Okay. any resource persons, because that won't do any good to anyone. I apologize, Please, Mr. thank you Chairman. very much, Mr. Chair. Mr. Chairman, ipakita ko lang yung video
noong 2016 na ginawa namin na inadmit niya na yung ownership of those accounts, Mr. Chairman. May mga dates po yan. Gano'ng katagal itong Mga 1 minute. Make sure it's short kasi... It's even shorter. Okay. Mabilis lang. Sige, Yes. technical, Comsec? Showing. That is fabricated. He does not own it because it is non-existent. Little less than 200 million. I was born in 1945. Nagtrabaho ako. Lahat ng trabaho, lahat ng hirap. Hanggang bago ako nag-retire sa politics. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? Sa negosyo ng asawa ko, pati ang sweldo ko, mababa naman siguro ang pagtingin ninyo kung inutil kami na basta na lang maghihingi kami ng pera sa tao. Siyempre sir, may negosyo ang asawa ko. Both the first and the second, puro mayaman yan sila. Thank you. Thank you, Mr. President. Marunong magnegosyo Mr. Chairman. Plus, sweldo ko malaki. Sir, libre. Alam mo, pagkain ko libre. For so many years, libre. Mr. Chairman, i-explain ko lang yung video, Mr. Chairman. Sige. Thank you, Mr. President. Yes. Please make it short, former Senator Trillanes. Yes, Mr. Chairman. But before that, isasabihin ko lang, nung una wala daw pamasahe, pero ngayon mayaman daw. Pero just para lang ma-record. But dito po, doon sa video, nung una, nung nilabas ko yon nung araw, ando doon yung mga dates, dinideny po nila. Pero nung when nag-deposit, nakakuha kami ng mga deposit slips, eventually, in a press conference by the media, inamin niya that sa totoo yung mga accounts. Then, ano na nga, eventually, yun ay naging basis ko, Mr. Chairman, nung pagpa-file ko. But, Coming from this just fellow, to be sure, Mr. Chairman, eventually, doon na lang po doon sa mga papatawag sa next witnesses. Maraming salamat, Mr. Thank Chairman. you. Thank you, former the Senator Filipino Trillanes. nation is listening. Maniwala kayo sa kanya o maniwala kayo sa akin? Make your choice. Mr. you. Chair, ilang tanong po kay Senator Trillanes. Mr. Chair, ang claim po kasi niya ay yung mga pinesend po kanina ay galing sa drug money, yung mga pumasok dun sa accounts ng dating Pangulo. Mr. Chair, gusto nating maklarify kung ano po ang batayan para masabi na drug money yung source talaga ng mga pinesent na mga accounts, Senator Trillanes. Sinabi niya yan, sir? Mr. Chair, I'm addressing my question to Senator Yes, Trillanes. because kung sinabi niyan, I'll file charges against him. Mr. Chair, may we hear from Senator Trillanes? Senator Trillanes. Ang basihan po natin ay yung sinabi ni Arturo Las Cañas na mga drug lords na kapartner at pinoproteksyonan ni Duterte ay sina Michael Yang na kinorroborate ni Jimmy Guban at ni Colonel Asierto, si Charlie Tan na kasama dun sa 6.4 billion pesos shabu shipment, at itong si Sammy Uy na minention ni Arturo Las Cañas. Ang ano po, nung tinignan po namin yung bank accounts, yung records na prinesent ko po kanina, Mr. Chairman, tinignan namin na may mga pumasok na manager's checks na in-encash nila, no? The whole family, no? Ay
galing kay Mr. Sammy Uy. Tapos, tinignan namin yung 6 months interval. 4 na cheque every 6 months, October and April nila ini-encash. At lumalabas, nagdidibidendo ng roughly 40 to 50 million pesos every 6 months. Nako, I'd be very interested kung anong negosyo ang nag-yield ng ganon. Pero yun po ang lumabas dun sa aming pag-aaral. Tapos based na rin dun sa yan po yung documentary evidence, yan na yung paper trail, yung money trail, at based doon sa testimonya ni Arturo Las Cañas being an insider doon po sa grupo ni Duterte. Okay, Mr. Chair, follow up po na tanong doon. Naaral din po ba kung posible na meron ding ibang sources yung pumasok na mga pera na yon maliban sa drug money? Kasi gusto natin ma-verify po talaga if ever nga, halimbawa, matrace po na may ibang mga income sources, legitimate man or illegitimate o kung ano man, maliban sa drug money. Naaral din po ba yung ganong possibility? Noong una, yun po ang kinoconsider namin, no? Kaso nga, based dun sa testimonya ni Arturo Las Cañas na sinubmit sa ICC, itong si Sammy Uy at si Michael Yang, sila po yung kumaga mag-partner, ano? Siya yung parang nagpa-front. Tapos tinignan namin yung mga negosyo nito ni Sammy Uy. Hindi siya pwedeng mag-yield ng ganong dividendo na 40 to 50 million every 6 months na dinidistribute. Yung pa lang yung nakita natin doon sa paper trail. Tapos doon sa sinabi niya na ilang instances doon mismo sa isang Shabu laboratory, doon sa involvement nito ni Sammy Uy, lumiwanag po sa amin na drug related yung mga pumasok na pera dito kay Mr. Duterte. Kaya nga pinoproteksyonan niya ng todo, nakita nyo, di ba? Ayaw pumirma ng waiver kahit ito na, sasabihin niya, babawiin niya because ando doon lahat ng sikreto. And sabi ko nga, na-validate na po ito ng Anti-Money Laundering Council through the Ombudsman na nakakuha rin ng same set of documents. Then, ultimately, in an impeachment court and the criminal court, lalabas po yan. No? Lalabas po yung mga ganyan kasi may mga exemption sa bank secrecy law yung itong criminal investigations sa korte. Yun po, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. I respond. Mr. Chair, I have Alam mo, other it's questions. taking eternity Gusto ko for, munang i-address Sandali lang. dire-diretso kay 1 minute Senator suspension. Trillanes. Tamaan eh. You're suspended. Suspended tayo, ha? Mr. President, suspended po. Suspended po tayo for the meantime, Mr. Chair. Hearing is resumed. Mr. Chair, if the committee would
like to hear first from the former president. I would indulge in that. Alam mo, bawal yan to reveal a bank account, even piso lang yan, or 1 billion. Ano mo ba yan? You make it public here. Hindi mo ba alam that I could charge you for that alone? That single statement, I can send you to prison. I guarantee you. Hindi mo ba alam yan? Mr. Chair, if our resource person is done, hindi po tayo nathithreaten doon. And Hindi in fact, nathithreaten. Mr. Chair, Produce pinakinggan na the po natin. document. Mr. Chair, I have the substantiate floor. what you charge. Suspension again. Because I will be charging you. Ikaw pa? Ano ka man? Sino bang niluloko mo dito? You go home and plant whatever you want to plant. Ayaw kong sabihin. Torpedo, sir. Hearing is resumed. Gaya po ng Mr. Chair, nasabi ko Mr. kanina. Chair. Mr. President, sandali po. Sandali Mr. lang Chair, po. ako po muna. Congressman Navantes, sandali lang po. I can sense that... Let the chairman have the floor first. go ahead, go ahead. Ano, nakalimutan ko tuloy. I was about to say, Your Honors, na malalim na nga yung gabi at I think Yes. pagod na rin ang ating resource person. Palalimin pa natin, sir, para mas malalim ang baon ko itong... Siguro, Sir, manifest muna ako maikli before I Tapos proceed. na nga pagtatanong ni Congressman Manuel, itutuloy natin itong ating hearing sa susunod na scheduled hearing natin, which is on November 21st. So, Malayo masyado yun, sir. Bukas siguro. Mr. Chair. I cannot wait. I really cannot wait. Ay, kumakatin na yung paa ko, pati kamay ko. I cannot wait. Mr. President, gusto po namin kayo makapagpahinga. Ayoko rin, sir. Total, sabay naman tayo. Kung babagsak ka dyan, babagsak rin ako. Medyo Gusto matagal pa ko- po tayo bumagsak dito, Mr. President. At saka, anyway, maaga pa, sir. ito ang ano natin, siguro, unless there is a motion from any of my colleagues here and my co-chairs, Mr. if Chair. you want to continue. I object. Can I speak? Okay, Congressman Abante, you're recognized. Ako po yung nakikiusap sa ating presidente. Ayun, sir. Pag ikaw ang nakikiusap, surrender. Pag nire-respeto ko yung tao, sir. Wala. Mapahinga na po kayo. Please. Sir, pag sinabi mo, Kasi sense ko po, nagmumura na kayo, kaya I kailangan magpahinga na kayo. respect you, I will follow what you say. Salamat po. Pag Thank you very wala much. akong respeto sa iyo, sampalin kita, gago ka. Ano po, pakisabi Okay. niyo po na i-delete. Kayo na lang magsabing i-delete. Sige po, I-delete na lang ninyo lahat ng sinabi ko maliwanag po para na... wala nang masabi ang tao. Lahat na total, baka sabihin ninyo, palusot lang. Let the investigators find out. Or, I will give you a blanket authority, sir. Mr. Chairman, Ang panel, I move to suspend this hearing to the... open my See, bank account. Mr. Chair. Yes, sir. Let us wrap up first. Yeah, Mr. Chair, to wrap up lang, Mr. Sige, Chair. pagkatapos po nito ay tayo po'y mag-suspend.
So, yes, please Yes, make Mr. Chair, make actually- it very short. Yes, actually, Mr. Chair, marami pa akong mga tanong. Tapos, sabi nga rin naman po kanina, pwedeng hanggang 2 a.m., 5 a.m. tayo. Bakit ba yung kamay mo Actually, Mr. nagsasayaw? Chair, ako, kaya din naman natin yan, lalo na nung mga budget hearing, araw-araw ganun yung mode natin. Kaso lang, Mr. Chair, based sa sitwasyon po ng ating resource person, kahit na actually ay bibigyan ko rin naman siya ng panahon para makapagsalita. Gusto ko lang na ma-establish muna yung mga punto natin through our questions sa ibang mga resource person kasi po hindi lang naman po ang dating Pangulo ang ating resource person pero parang siya po yung kasi kamay yung mo. nagmamadali, Mr. Chair, at tingin po natin hindi na conducive to the point na tinithreaten po tayo, pananampal, pagmumura. Kaya tingin natin, Mr. Chair, kung ganito ang magiging conduct ng resource person natin, Tumahimik ka na, mainam kumain nga, ka na. Mr. Chair, din muna talaga at hindi po natin tinatanggap yung bluff niya na kaya niya magstay hanggang umaga. So I'm actually willing, Mr. Chair, if the committee would want, I can pause with my questions and I'll let the committee decide, Mr. Chair. Hindi. We continue. Huwag ka namang madali. Nandito ka na lang. Meron na pong Mr. na-wrap up Chairman, na po at meron na pong meron tayong pending motion. So, pending motion na ito pong hearing na ito, itong pandinig na ito ay temporarily ay isususpindi natin, no? At ipagpapatuloy natin to sa November 21st. Motion, sir. Congressman Dan Fernandez. yes, sir. I Mr. move President. to suspend this hearing. Okay, there is a motion to suspend this hearing and duly seconded and hearing no objection, the motion is approved. Maraming salamat po sa ating resource person. Maraming salamat po sa inyong lahat. At hopefully ay magkita-kita po tayo ulit. So, ayun mga tropa pips, napakainit po ng tagpo na yan doon sa Quadcom. At, ngayon nga po, kung etong si Trillanes ay katabi lamang si Digong, mukhang tingin ko baka nagkapukpukan na ng mic. Buti na lang talaga pinaglayo sila. Ang katabi ni Digong ay si Trillanes. Pero hindi rin si Delima pala. Sorry, si Delima. Hindi rin nakaligtas si Delima dito kay Digong at merong tagpo dyan na kung saan ay gumanon, parang umamba ng suntok si Digong kay Delima. Ngayon po, eto na pagtanto natin. Si Digong talaga, pagewang-gewang ang kanyang mga salita. Pagewang-gewang ang kanyang mga statement. Sabi niya, umaasa lang siya sa retirement. Mamumulubi daw siya kung magpapabalik-balik siya ng Davao to Manila. Kasi yun ang kanyang biyahe. Mahal daw ang pamasahe. Pag daw nagpabalik-balik siya, mamumulubi siya. Wala daw siya ibang pinagkukunan kung hindi ang kanyang retirement pay. Maliwanag yan sa kanyang sinabi. Yan ang kanyang sinabi. Talaga namang mahal ang biyahe. Kumbaga, mahal ang pamasahe naman talaga. Davao to Manila. Diba? Kung sa mga katulad natin, na mga mahihirap lamang na mga Pilipino. Pero yung katulad ni Digong na sinabi niya, hindi pa siya presidente o sa isang press con, binanggit niya 200 million, less than 200 million daw ang pera niya sa bangko. Tapos, sinabi rin niya, pinanganak siya 1945, tapos nagtrabaho daw siya, nagtrabaho hanggang sa magretiro siya. May negosyo ang kanyang unang asawa, ang kanyang pangalawang asawa, tingin daw ba ng mga taga-Quadcom ay hindi siya makakapag-accumulate ng 5 billion pesos? Kahit anong gawin nating mathematics siguro, sahod ni Digong, kita ng kanilang mga negosyo, hindi nasama si Digong sa top billionaires ng ating bansa. Bakit ganun? Diba? Ano yun? Ngayon ko naisip yung palang mga politiko, hindi sinasama yan sa top billionaires. Diba? Kasi katulad niya, no? Si Digong, meron siya 5 billion. Sabi niya, mamumulubi siya, kakabalik-balik ng Davao to Manila. Manila to Davao. Tapos, meron pala siyang 5 billion pesos sa kanyang bangko. Punta naman tayo doon sa usaping waiver. Diba?
Matagal na yan eh, matagal na yan. Parang laging open si Digong sa pagpirma ng waiver o open siya na ipakita ang kanyang bank accounts. Pero wala nangyari. Hindi nagkatotoo yan kahit isang beses. Wala siyang pinakita ang bank accounts niya. Ngayon, willing daw siyang mag-sign ng waiver. Ang iniisip lang daw niya, yun daw ay joint bank account ng kanyang asawa. Eh di ba kung wala ka namang tinatago, kung wala ka namang inililihim sa taong bayan, for transparency and accountability nga ang sinisigaw ng mga DDEBs. Oh. Di ba yan lagi sinasabi ng mga reporter ni Kibulok, yung kanya mga vlogger ni Kibulok at ni Digong, lagi nila sinasabi, for accountability and transparency na ginawa ng Quadcom, na ginawa ng nitong komite ni Chua. Inimbestigahan ang budget ng DepEd, confidential funds. For accountability and for transparency yon. Ngayon dito, kay Digong, ayaw nila ng accountability and transparency. Si Digong nga di ba, na siyang dapat magpakita unang-una ng accountability at transparency dahil po sa napakalaking utang na kanyang na-accumulate sa loob lamang ng 6 na taon. Dinoble niya yung utang ng Pilipinas simula nung ang presidente si Emilio Aguinaldo hanggang kay Pinoy. Baon tayo sa utang. Tapos si Digong may 5 billion daw po sa bangko. Tapos ayaw pumirma ng waiver. Nasaan ang transparency doon? Nasaan ang accountability doon? Kaya alam niyo po na naisip ko, baka kaya ginawa yung bank secrecy law para kung sakali na makakumita ng kumita ang mga politiko o itong politiko na ito na nagpasimuno ng bank secrecy law at ito ay kumbaga ginawang batas ni Digong kasi para mapaghandaan po ang mga tatabuin nilang pera nakikitain nila mula kay Michael Yang, kay mga Sami Uy, Charlie Tan, kung sino-sino, Peter Lim, kung sino-sinong mga pulburon lord. Baka doon na ilalagay sa kanilang mga bangko at hindi na pwedeng buksan, hindi na pwedeng tignan. Kasi nga po, di ba? Mapoprotekta ng kanilang mga bangko, kanilang mga accounts ng batas na yon. Pabor na pabor kay Digong. Kaya nga di ba, huling pagbukas nila ng kanilang salin ay noong 2017. Hindi na po nasundan. At ang tanong, totoo ba yung salin nila na yon na pinakita noong 2017? Sabi nga ni Digong meron siyang 200 million sa bangko. Less than 200 million. Diba? So, ibig sabihin, lagpas ng 100 milyon, less than ng 200 million. Alam nga naman magsabi ka na less than 200 million, ang pera mo naman sa bangko, 5 milyon lang. Ibig sabihin, alam mo, lagpas yan ng 100 milyon at magda-200 milyon. Alam mo na ganyang karami pera mo. Diba? Bakit hindi pumirma ng waiver? Kung talagang walang tinatago. Ito dapat ang ipagpursige ng mga DDEBs. Binaon tayo sa utang, saan napunta yung pera? 7 trilyon ang inutang sa kung saan-saan, World Bank, sa mga kaalyado nating bansa, sa China. Tapos, di ba, nangutang, wala naman tayong nakita mga proyekto. Ang daming nagbigay ng tulong noong panahon ng pandemya. Ang daming binigay sa atin ng iba't ibang bansa. Ang daming tumulong sa atin. Japan, Australia, Canada, China, Amerika. Tapos, binaon pa tayo sa utang. Diba? So, ang solusyon dyan, pumirma ng waiver. Kaya lang ayaw ni Digong. Pikon na pikon si Digong kapag ang pinag-uusapan na yung bank account niya. Yung pera niya. Pikon na pikon na. Gigil na gigil na. Bakit? Diba? Bakit? Yun ang tanong. Anong tinatago ni Digong? So, yung sinisigaw ng mga DDEBs na accountability at transparency, hindi nila ma-apply sa kanilang anito.
ba? Ay, no. Kaya alam niyo po, habang tumatakbo itong mga Quadcom na ito, nung kasing nag-hearing yan, nasa Hong Kong kami. Habang tumatakbo yung hearing na yan, dun mo talaga mapagtatanto, si Digong talaga nuknukan ng kasinungalingan. Mapaglaro talaga. Mapaglaro. Nilalaro niya ang mga salita. Una, sabi niya mamumulube pag magpabalik-balik. Tapos biglang, ano kala nyo? Sa tagal kong nagtrabaho, hindi ko ma-accumulate 5 billion. Ano tingin nyo sa akin? Diba parang ano daw tingin ng mga taga-quad ko, minamaliit si Digong, hindi kikita ng ganong kalaking halaga. Diba kaya alam niyo po, eto talaga si Digong. Tama yung sinabi niya. Mag-hearing daw sila hanggang makagawa ng tamang desisyon ang Quadcom. At yun na nga yung tamang desisyon ng Quadcom. Kasuhan sila. Si Digong, si Bato, si Bongo at lahat po ng tumulong kay Digong nung panahon ng kanyang termino para malinlang ang mga Pilipino patungkol sa EJK, sa Pogo at sa illegal na pulburon. Pagbayaran lahat yan. Pagbayarin. Kasi alam nyo, pwede pang maulit to eh. Pwede pang mangyari ulit yan eh. Baka meron na naman isang Duterte na kumandidato maging presidente. Kawawa na tayo mga Pilipino. Ilululong na naman nila sa pulburon. Tapos ibabaon tayo sa utang. Tapos pagbaba sa pwesto, biktima pa, piling victim. Ang galing magpapiling victim ni Digong, di ba? Pati si Sara, ang galing magpapiling victim. Kala mo kawawang kawawat mga inaapi. Yan ang ginagawa ng mga Duterte sa mga kababayan natin. Kaya uto-uto yung mga DDFs paniwalang-paniwala kay Digong. Sana next year, talagang makasuhan na si Digong at maipatawag ulit, imbestigahan ulit. May pag-aamin naman eh. Kailangan na lang talaga ng pagkakaso. Sabi nga ni Digong, di ba, file it to the court. At nang maimbestiga na, maumpisa na ang mga preliminary hearing. Siya naman na naghamon niyan, di ibigay na kay Digong, di ba? So, kaya talaga sabi ko nga, bugok talaga yung senador na pulpol na si Robin Padilla. Bakit? Umamin na nga si Digong. Tapos sasabihin ni Robin, it's a lie. It's a big lie. Gano'n ka kapulpol kung sabihin mo yun. So, yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo, chup chup, love you. Merry Christmas and Happy New Year. Kung hanggang ngayon nanonood ka pa rin ng vlog ko na ito, nako, i-like mo na, i-share mo na rin, mag-comment ka na rin kung ano ang iyong opinion sa aking live na ito, sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, Momo, chup chup, bye-bye. Salamat po, Pilipinas. God first. Bye-bye.